Isang mayamang lalaki na hindi kailanman nagkaroon ng anak ang bumaba mula sa kanyang marangyang sasakyan papunta sa isang maalikabok na daan. Pagtingin niya pataas, bigla siyang natigilan. Sa harap ng isang maliit at halos gumuho ng barong-barong nayari sa luma at bitak-bitak na mga ladrilyo, ay nakatayo ang dalawang magkaparehong lalaki, payat, marumi sa alikabok at tahimik. Inayos ni Roberto, ang milyonaryo, ang kanyang asul na jacket gamit ang nanginginig na mga kamay, lumunok ng mabigat at lumuhod sa tuyong pulang lupa upang mapantayan ang mga bata sa kanilang mga mata. Tahimik siyang tinitigan ng mga bata. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang kamay ni Domingo. Pareho silang nakatayo ng tuwid, malalim ang paghinga habang pinagmamasdan ang estrangherong naka-Amerikana, isang taong tila galing sa ibang mundo. Mainit at tuyong hangin ang umihip, tinatangay ang alikabok sa paligid nila. Kumaway sa hangin ang kanilang mga kupas at luma ng t-shirt. May kung anong gumalaw sa loob ni Roberto. Naparito lamang siya upang tapusin ang isang kasunduan sa lupa. Ngunit ngayon, may mas mahalagang bagay na nagaganap. Lalong bumigat ang bukol sa kanyang lalamunan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang makaramdam ng ganito. "Nakatira ba kayo rito?" tanong niya, basag ang tinig. Kinagat ni Domingo ang kanyang labi sa kaba. Yumuko si Jose at tumingin sa tuyong lupa, ngunit hindi nagsalita. Hanggang sa tuluyan siyang sumagot, mahina ngunit malinaw ang boses. "Nabubuhay naman po kami rito, sir." Huminga ng malalim si Roberto, inayos ang kanyang kurbata at pakiramdam niya'y may nabuksan sa kanyang dibdib. 40 taon niyang sinubukang maging ama. Nagpunta sa mga doktor, nagbayad ng mga gamutan at kumapit sa pag-asang palaging nawawala. At ngayon, dito sa gitna ng kawalan, nakatayo ang dalawang batang tila hinubog mula sa iisang piraso ng luwad. Nag-iisa, nangangailangan ng isang tao gaya ng pangangailangan ni Roberto sa kanila. Mas lalo pang umakyat ang araw sa langit, mas umiinit habang dahan-dahang tumayo si Roberto at pinagpag ang kanyang pantalon. Hindi gumalaw ang mga bata, nakatutok pa rin ang kanilang mga mata sa kanya, mahigpit na magkahawak ang kanilang mga daliri. May isang malayong tinig na tumawag, ngunit wala sa kanila ang lumingon. Inabot ni Roberto ang kanyang pitaka, nag-atubili at ibinalik iyon. Hindi pera ang kailangan ng mga batang ito. Hindi ngayon. May kailangan sila na hindi kailaman na ibigay ni Roberto. Hindi sa iba at kahit sa sarili niya. "Ano ang mga pangalan ninyo?" tanong niya, mas matatag na ang boses. "Ako po si Jose, siya si Domingo," sabi ng batang nasa kaliwa, sabay turo sa kapatid. "Kambal po kami, alam na po iyon ng mga tao." Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, isang tunay na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roberto. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Ako si Roberto, at sa tingin ko may dahilan kung bakit ako napadpad dito ngayon." Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa pagitan nila, pinutol lamang ng ugong ng hangin at umiikot na alikabok. Mas hinigpitan ni Jose ang hawak kay Domingo. Higit pa sa dapat nilang maunawaan sa kanilang edad ang naiintindihan ng dalawang bata. Isa na naman ba itong bisitang mawawala tulad ng iba o iba siya? Nakita ni Roberto ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata at muling huminga ng malalim. Bawat salitang bibitawan niya ngayon ay may bigat. "Hindi ninyo kailangang magpasya ngayon," sabi niya ng marahan. "Gusto ko lang ninyong malaman, hindi ako naparito ng nagkataon lang. At kung papayag kayo, nais kong maging bahagi ng inyong buhay." Binitiwan ni Domingo ang kamay ng kanyang kapatid at bahagyang lumapit. Nakatitig pa rin ang kanyang malalalim na mata kay Roberto. "May pamilya po ba kayo?" tanong niya. Isang tanong na tanging bata lamang ang makapagtatanong ng ganon katapat. Parang sinuntok sa dibdib si Roberto. Bumalik ang masasakit na alaala. "Meron noon," sagot niya.
Nanginginig ang tinig. Pumanaw ang asawa ko 2 taon na ang nakalipas. Sinubukan naming magkaanak, pero hindi nangyari. Bahagyang kumunot ang noo ni Jose, sinusubukang unawain. Kaya po ba kayo mukhang malungkot nang makita ninyo kami? Tumango si Roberto. Oo, pero hindi lang yun lungkot. Parang may natagpuan akong hindi ko alam na hinahanap ko pala. Ang ingay ng papalapit na makina ang umagaw sa kanilang pansin. Isang luma at maingay na motorsiklo ang lumitaw sa malayo. Nag-aangat ng alikabok. Ang sakay, isang payat at sunog sa araw na lalaki, ay bumagal nang makita ang marangyang sasakyan sa kahuminto at maingat na bumaba. Mukhang nasa 40 taong gulang ito, nakasuot ng kupas na damit paggawa. Ang mukha'y may bakas ng matagal na pagbibilad sa araw. Lumapit siya ng may pag-iingat. Ang tingin ay palipat-lipat sa kambal at sa lalaking naka-Amerikana. Magandang hapon, bati niya, sabay tanggal ng kupas na sombrero. Ignacio ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa lupang malapit dito. Kayo ba ang mga batang nakatira sa barong-barong na iyon? Tanong niya, sabay tango, patungo sa maliit na gusali. Bahagyang tumango si Jose, ngunit hindi lumayo sa tabi ni Roberto. At ikaw? Tanong ni Ignacio kay Roberto. Ako, si Roberto. Naparito ako para tingnan ng ilang lupa sa lugar na ito. Kinamot ni Ignacio ang kanyang magulong balbas at napabuntong hininga. Kung ganon, mukhang hindi mo pa naririnig ang tungkol sa 2 batang ito, ano? Kumunot ang noo ni Roberto. Ano ang ibig mong sabihin? May halong lungkot at pag-aalala sumulyap si Ignacio sa mga bata. Mahigit 1 taon na silang mag-isa. Umalis ang kanilang ina, si Ismaela, at hindi na bumalik. Namatay ang kanilang ama noong maliliit pa sila. Nabubuhay sila sa abot ng makakaya, tinutulungan ng mga kapitbahay, natutulog kung saan may masisilungan. Naramdaman ni Roberto ang lamig na dumaloy sa kanyang katawan. Mag-isa, walang kasama? Mag-isa, kumpirma ni Ignacio. Ginagawa namin ng asawa ko ang makakaya namin. Minsan binibigyan namin sila ng pagkain, pinatutulog sa bahay kapag napakalamig, pero 5 na ang anak namin. Hindi madali. Yumuko si Domingo, nahihiyang marinig ang kanyang katotohanan na ibinabahagi. Si Jose naman ay tumayo ng tuwid, may dangal ang tingin. Hindi po kami istorbo, sabi niya ng matatag. Nagtatrabaho po kami, tumulutulong kami, hindi kami namamalimos. Ngumiti si Ignacio. Alam ko, iho, mabubuti kayong bata, pero hindi dapat ganito ang buhay ng mga bata. Walang tunay na nag-aalaga sa kanila. Tinitigan sila ni Roberto at sumakit ang kanyang puso. Hindi niya ma-imagine ang 2 batang ganito kabata na hinaharap ang buhay ng mag-isa. Ginoong Ignacio, tanong niya, mabigat ang tinig, kilala ninyo ba talaga sila? Mula nang ipanganak sila, nakita kong namatay ang kanilang ama, nakita kong umalis ang kanilang ina, espesyal silang mga bata, pero kailangan nila ng taong tunay na nandyan para sa kanila. Dahan-dahang tumango si Roberto, may nabubuong ideya sa kanyang isip. Handa ba kayong tumestigo na sila ay mga ulila na wala na silang ibang kasama? Nagulat si Ignacio, handa ako, pero bakit? Dahil gusto ko silang tulungan. Totoo, hindi dahil sa awa, hindi bilang kawanggawa. Kailangan ko ito. Matagal siyang pinagmasdan ni Ignacio. Seryoso ka? Hindi pa ako naging ganito kaseryoso. Dahan-dahang tumango si Ignacio, pagpalain ka nawa ng Diyos. Karapat-dapat ang mga batang ito sa tunay na pagkakataon. Nagpaalam siya at bumalik sa kanyang motorsiklo. Bago umalis, sumigaw siya, kung may kailangan ka, magtanong ka lang. Kilala ng lahat si Ignacio mula sa bukid ni Hinong Marcelo. Nang tuluyang maglaho ang ingay ng motorsiklo, humarap si Roberto sa kambal. Nakatingin sila sa kanya, may halong pag-asa at takot. Parang alam nilang ito ang isa sa mga sandaling magbabago ang lahat.
Ipapakita ba ninyo sa akin kung saan kayo nakatira? Marahang tanong ni Roberto. Gusto kong maunawaan ang buhay ninyo. Nagkatinginan ng dalawang batang tila may sariling wika, bahagyang tumango si Jose. Pwede po kayong sumama. Huwag niyo lang pansinin ang kalat. Ginagawa po namin ang makakaya namin. Naglakad sila papunta sa barong-barong. Sa malapitan, mas mukha itong marupok kaysa sa unang tingin. Ang bubong sa ibabaw nila ay puno ng sirang mga yero at basag na tili, at ang pinto ay nakasabit ng pahilis, halos nakakapit na lamang sa kalawangin nitong bisagra. Wala ring salamin ang mga bintana, mga bakanteng siwang lamang na tinatakpan ng magaspang na kahoy tuwing gabi upang hindi pumasok ang hangin. Sumunod si Roberto sa mga bata papasok. Saglit na nag-adjust ang kanyang mga mata sa madilim na loob. Mas malala ang nakita niya kaysa sa inaasahan. Iisang silid lamang ang buong barong-barong at pilit nitong ginagampanan ang papel ng silid tulugan, kusina at sala ng sabay-sabay. Ang sahig ay tuyong lupa lamang, alikabok at hindi pantay. Sa isang sulok, may maruming kutsyon na nakalatag direkta sa lupa. May manipis na kumot sa ibabaw nito, puno ng maliliit na tagpi. Doon natutulog ang dalawang bata, magkadikit upang magpainit sa malamig na gabi. Sa kabilang bahagi ng silid ay may maliit na kalan na may dalawang lutuan, nakakabit sa isang luma at kalawangin na tangke ng gas. Ilang yupi-yuping kaldero ang maayos na nakasalansan sa isang kahoy na kahon na tila siyang nagsisilbing tanging kasangkapan nila. Dahan-dahang naglakad si Roberto sa maliit na espasyo at sa bawat detalyeng napapansin niya ay lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Maingat niyang binuksan ang kahong nagsisilbing lalagyan ng pagkain. Sa loob ay kalahating supot lamang ng giniling na mais at isang garapon na halos isang kutsarang asin na lang ang laman. "Ito lang ba ang kinakain ninyo?" tanong niya, mahina at paos ang boses. Bahagyang nagkibit balikat si Domingo. Minsan po may dalang pagkain si Mang Ignacio o si Aling Melinda, medyo malayo ang bahay niya, pero ayaw po naming masyadong makaabala. Dagdag ni Jose, marunong po kaming magluto ng lugaw na mais. Nakakabusog naman po. Pumikit sandali si Roberto at huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Pagdilat niya, nakatitig sa kanya ang mga bata, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. "Dito kayong dalawa natutulog sa kutsyon na ito?" tanong niya. "Magkadikit po kami," sagot ni Domingo. "Kapag sobrang lamig, nagyayakapan kami para hindi magyelo. Gumagana naman po." Ang paraan ng pagsasalita ni Domingo, na tila normal lamang ang matulog sa lamig, ay tumama ng malalim kay Roberto. Walang batang dapat mabuhay ng ganoon. "Paano kapag umuulan?" tanong niya, sabay tingin sa sirang bubong. "Naglalagay po kami ng mga kaldero para saluhin ang tubig," sagot ni Jose. "At kung sobrang lakas ng ulan, minsan po sa bahay ni Mang Ignacio kami natutulog, pero kung talagang kailangan lang." Lumapit si Roberto sa isa sa mga bintanang walang salamin at tumingin sa labas. Malungkot ang tanawin, tuyong lupa, baluktot na mga puno, masukal na damo. Walang bahay, walang gusali. Isang daang lupa lamang na patungo sa kawalan. Dulo na talaga ito ng mundo at kahit papaano, dalawang bata ang nabubuhay dito ng mag-isa. "Namimiss ba ninyo ang nanay ninyo?" Marahan niyang tanong, halos pabulong. Pinisil ni Jose ang kanyang mga labi. "Opo, sobra. Araw-araw po kaming umiiyak para sa kanya. Pero kalaunan, naisip namin, hindi na siya babalik." Dagdag ni Domingo, malayo ang tingin. "Tumigil na po kaming maghintay. Mas kaunti ang sakit kapag ganun." Parang naubusan ng hangin si Roberto. Ang ganitong sakit, mga batang tinuturuan ng sarili na wag nang umasa, ay hindi dapat dinaranas ni Numan. Muli siyang lumuhod upang mapantayan sila.
Gusto kong marinig ninyo ito mula sa akin. Kapag nangako ako, tinutupad ko. Hindi ako tulad ng ibang taong dumaan lang sa buhay ninyo. Bahagyang kumipot ang mga mata ni Jose, hindi dahil sa kabastusan, kundi dahil sa karanasan. Lahat po ganyan ang sinasabi sa simula, mahinahon niyang sagot. Tapos aalis din sila at mag-isa na naman kami. Dahan-dahang tumango si Roberto na iintindihan ko. Tama lang na mag-ingat kayo. Kailangan kong paghirapan ng tiwala ninyo at gagawin ko iyon. Tumayo siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Bumalik siya dala ang isang maliit na cooler na baon niya sa biyahe. Sa loob nito ay may mga sandwich, mansanas, biskwit at juice. Inilapag niya ang mga ito sa kahong nagsisilbing mesa at sinabi, "Siguro gutom na kayo. Sige lang, kumain kayo hanggat gusto ninyo." Nanlaki ang mga mata ng mga bata, halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan silang lumapit, parang natatakot na baka mawala ang pagkain. Maingat na kinuha ni Jose ang isang sandwich, tila ba napakahalaga nito. Kumagat siya, pumikit at ninamnam ang lasa. Kumuha naman si Domingo ng mansanas, sinuri muna ito, saka kumagat. "Matamis pala," sabi niya nagtataka. "Matagal na po kaming hindi nakakakain ng prutas." Pinanood ni Roberto ang mga batang kumakain, hindi nang may kasakiman, kundi may tahimik na pasasalamat. Mabagal silang ngumunguya, ninanamnam ang bawat kagat. At bago kumain, lagi muna nilang iniaalok sa isa't isa ang pagkain. Kahit sa pinakamahirap na sandali, hindi nila iniwan ang kabaitan at pagmamahal sa isa't isa. "Palagi ba kayong naghahati sa lahat?" marahang tanong ni Roberto. "Palagi po," sagot ni Jose, puno ang bibig. "Kapag kumain ng isa, kakain ng dalawa. Kapag nagutom ang isa, pareho kaming magugutom. Ganon lang po kami." Habang kumakain sila, muling tumingin sa paligid si Roberto. Sa kabila ng hirap, maayos ang lugar. Malinis ang mga hugasin. Maayos ang kutsyon. Winalis kamakailan ng sahig. Ginagawa ng mga batang ito ang lahat upang magkaroon ng kaayusan ang kanilang maliit at marupok na mundo. Sa pinakamadilim na sulok ng silid, napansin ni Roberto ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatali ng pisi. "Ano ang laman niyan?" tanong niya. Huminto si Jose sa pagnguya at sumulyap doon. "Mga importante po naming gamit," marahan niyang sagot. "Pwede niyo pong tingnan kung gusto ninyo." Maingat na kinuha ni Roberto ang kahon at inalis ang tali. Sa loob ay may mga kupas na litrato, sirang laro ang kotse, ilang makukulay at makintab na bato, at isang lumang kwaderno na puno ng sulat. Inangat niya ang isang litrato. Isang batang babae ang nakangiti, karga ang dalawang sanggol na kamukhang kamukha ng kambal. "Nanay ninyo ito?" tanong niya. "Opo," sabi ni Domingo lumapit. "Kinuha po yan nung ipinanganak kami. Yan lang po ang litrato namin sa kanya." Marahang hinawakan ni Roberto ang larawan, iniisip kung anong klasing sakit ang magtutulak sa isang ina na iwan ang ganoon kababatang mga anak. "Naalala pa ba ninyo siya?" "Kaunti lang po," sagot ni Jose. "Kumakanta po siya bago kami matulog. At masarap po siyang magluto ng lugaw kapag may gatas." Umiling si Domingo. "Hindi ko na po masyadong maalala, amoy ng buhok niya lang." Ibinalik ni Roberto ang litrato sa kahon, sumasakit ang puso. Lahat ng alaala nila, ang buong bakas ng kanilang pamilya, ay kasya sa isang maliit na kahon ng sapatos. Binuklat niya ang kwaderno. Maayos na nakasulat na mga problema sa matematika, mga kwento, makukulay na guhit, punong-puno ng pagsisikap. "Ang gagaling ninyo," sabi niya humahanga. "Gusto po namin ng eskwela," sabi ni Jose, may bahid ng lungkot. "Sinasabi po ni Ma'am Christine na matalino kami." "Bakit kayo tumigil?" "Malayo po ang paaralan," sagot ni Jose, "at wala pong maghahatid sa amin araw-araw. Wala rin pong pipirma sa mga papel sa eskwela." Marahang isinara ni Roberto ang kwaderno at ibinalik sa kahon. "Gusto pa ba ninyong bumalik sa eskwela?"
agad na nagliwanag ang kanilang mga mukha. Opo, sabi ni Domingo, gustong-gusto po namin, pero hindi pwede. Wala pong mag-aalaga sa amin. Tinitigan sila ni Roberto sa mata. Pagkatapos, tila nagulat pati siya sa sarili niyang sinabi, paano kung ako ang taong iyon? Paano kung sisiguraduhin kong may pagkain kayo, damit, eskwela at tunay na tahanan? Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Lumingon si Jose kay Domingo at sa isang tingin pa lamang ay para na silang nag-usap, wika ng kambal, puno ng tanong, pagdududa at pagkamangha. Pagkaraan ng ilang sandali, marahang nagtanong si Jose, sinasabi po ba ninyo na gusto ninyo kaming isama rito? Sinasabi kong gusto ko kayong bigyan ng pamilya, sagot ni Roberto. Isang lugar kung saan ligtas kayo at minamahal. Isang mainit na kama, pagkain sa hapag, magandang paaralan. Gusto kong maging ama na hindi ninyo nagkaroon. Lumapit si Domingo, kumikislap ang mga mata sa luha. Gagawin niyo po ba talaga yon? Magiging tunay naming tatay? Muling yumuko si Roberto, marahang hinawakan ang mga kamay ng dalawang bata. Oo, sabi niya ng buong katapatan. Gagawin ko, gusto ko. Binigyan ninyo ako ng bagay na akala ko'y hindi ko na kailanman magkakaroon, ang pagkakataong maging ama. At kapalit nito, gusto kong ibigay sa inyo ang matagal ninyong karapat-dapat, isang pamilya. Pinunasan ni Jose ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kamay. Pero paano kung mabigat kami? Paano kung balang araw ay ayaw nyo na sa amin? Ngumiti si Roberto ng may init. Ganyan talaga ang mga bata, makulit, minsan mahirap alagaan. Pero yun ang klasing hirap na may kasamang pagmamahal. At kahit ngayon lang tayo nagkakilala, mahal ko na kayo. Sa sandaling iyon, yumakap si Domingo kay Roberto. Mahigpit na kumapit. Gusto ko pong kayo ang maging tatay namin, higbi niya. Nagatubili si Jose, may alinlangan pa rin sa kanyang mga mata. Pero makalipas ang ilang segundo, lumapit din siya at nakisama sa yakap. Sasagot kami ng oo, pabulong niyang sabi. Pero kung iiwan niyo kami tulad ng ginawa ni Mama, mababasag kami. Mahigpit silang niyakap ni Roberto, ngayon ay tumutulo na rin ang luha sa kanyang mukha. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Sumusumpa ako, hindi ako tatalikod. Matagal silang nanatiling magkayakap, ibinubuhos ang lahat ng sakit, pag-asa at damdamin. Nang sa wakas ay kumalas sila, pinunasan ni Roberto ang mukha niya at huminga ng malalim. Ngayon, kailangan na nating magbago, sabi niya. Hindi na kayo pwedeng tumira sa lugar na ito. Sasama na kayo sa akin, sa lungsod, ngayon din. Tumingin si Jose sa paligid ng barong-barong na may bahagyang hiya. Pero wala po kaming disenteng damit, mahina niyang sabi. Huwag niyo nang alalahanin yon, sagot ni Roberto. Bibilhan natin kayo ng lahat ng kailangan ninyo. Bagong damit, bagong sapatos, lahat. Inilabas niya ang telepono at agad na tumawag. Una, tinawagan niya ang kanyang abogado at ipinaliwanag ang sitwasyon, hiniling na simulan kaagad ang proseso ng kustudiya. Pagkatapos, tinawagan niya ang assistant niya at nilinis ang buong schedule niya sa loob ng 1 linggo. Sunod-sunod na tawag, unti-unti niyang binubuo ang bagong buhay ng mga bata. Nakatayo lang sina Jose at Domingo na mamangha, hirap pang maniwala sa nangyayari. Nang sa wakas ay ibinaba ni Roberto ang telepono, ngumiti siya sa kanila. Bukas ng umaga, babalik dito ang abogado ko, dala ang mga kailangangang papeles. Aayusin natin ang legal ninyong kalagayan. Pagkatapos sasama na kayo sa akin, opisyal na. Tumingin siya sa barong-barong sa huling pagkakataon. May gusto ba kayong dalhin? Tumango ang mga bata. At kinuha lamang ang iisang bagay, ang lumang kahon ng sapatos na puno ng mga alaala. Wala nang iba sa barong-barong na iyon ang sulit pang itago. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa sasakyan. Binuksan ni Roberto ang pinto sa likod at tinulungan silang sumakay. Magkadikit silang umupo, mahigpit na hawak ang kahon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Saan po tayo pupunta?
tanong ni Domingo habang pinaandar ni Roberto ang makina. Una, bibilhan natin kayo ng bagong damit, tapos uuwi na tayo sa tahanan natin. Tumingin si Jose sa bintana habang unti-unting nawawala sa likod nila ang barong-barong. Hinding-hindi namin mamimiss ang lugar na yon, sabi niya. Pero baka mamimiss namin yung pakiramdam na wala kaming kasama. 2 oras ang biyahe papunta sa lungsod. Habang nasa daan, ikinuwento ni Roberto ang buhay niya, ang bahay niya, at kung ano na ang magiging hitsura ng kinabukasan ngayong 3 na silang magkakasama. Tahimik na nakinig ang mga bata, nagtanong at unti-unting nakilala ang lalaking biglang pumasok sa buhay nila at binago ang lahat. Pagdating nila sa lungsod, napanganga ang mga bata sa taas ng mga gusali, siksikang kalsada at mga tindahang maliwanag ang ilaw. Dito po tayo titira, tanong ni Domingo, hindi makapaniwala. Oh, sabi ni Roberto, at bukas bibisita kayo sa bago ninyong paaralan. Dadalhin din natin kayo sa doktor, sa dentista. Makukuha ninyo ang lahat ng dapat mayroon ng mga batang kasing edad ninyo. Huminto siya sa harap ng isang tindahan ng damit pambata at bumaba silang 3. Napatingin ng may pagtataka ang mga empleyado sa malaking kaibahan ng lalaking maayos ang suot at ng 2 batang maalikabok at gusgusin. Pero wala nang pakialam si Roberto. Bumili sila ng mga damit, sapatos, laruan at mga gamit sa paaralan. Maingat na sinukat at sinubukan ng mga bata ang bawat bagay, tila nagdadalawang isip pa rin kung totoo nga ba ang lahat. Piliin niyo kung ano ang gusto ninyo, paulit-ulit na sabi ni Roberto. Mga anak ko na kayo ngayon, karapat dapat kayo sa lahat. Paglabas nila ng tindahan, kumpleto na ang pagbabago. Halos hindi na makilala ang mga bata, malilinis ang bagong damit, may hawak na mga bag na puno ng mga kayamanan. Ang bahay ni Roberto ay isang malaki at eleganteng mansyon sa isang tahimik at mamahaling subdivision. Pagdaan nila sa automatikong gate at pagparada sa garahe, nakatitig ang mga bata sa pagkamangha. Sa inyo po lahat to, tanong ni Jose, nanlalaki ang mata. Ngumiti si Roberto. Sa atin na, bahay niyo rin ito. Ipinasyal niya sila sa buong bahay hanggang sa makarating sila sa itaas kung saan ipinakita niya ang 2 kwarto. Bawat isa ay may komportabling kama, mesa, estante ng mga libro at mga laruan na maingat na nakapwesto. May sarili na kayong kwarto, sabi ni Roberto. Pero kung gusto ninyong magkatabi matulog, ayos lang din. Dahan-dahang pumasok ang mga bata, hinahaplos ang kama, mga laruan, kasangkapan, parang anumang sandali ay mawawala. Parang panaginip, pabulong ni Domingo habang humihiga sa malambot na kama. Mas maganda pa sa panaginip, sagot ni Jose, kasi totoo. Kinagabihan, pagkatapos ng mainit na hapunan na niluto ng katiwala, umupo sila sa sala para mag-usap. Gusto ni Roberto na marinig ang tungkol sa buhay ng mga bata, ang mga hilig nila, mga pangarap at mga kinatatakutan. Sinabi ni Jose na gusto niyang maging veterinaryo balang araw para makatulong sa mga ligaw at sugatang hayop. Si Domingo naman ay nangarap na maging illustrator, gagawa ng mga comics na puno ng pakikipagsapalaran. Pwede kayong maging kahit ano, pangako ni Roberto. Sisiguraduhin kong makukuha ninyo ang pinakamagandang edukasyon. Nang oras na ng pagtulog, nag-atubili ang mga bata. Pwede po ba kaming magkatabi matulog ngayong gabi? Mahina ang tanong ni Domingo. Hindi pa po kami natutulog ng magkahiwalay. Ngumiti si Roberto at tumango. Siyempre, gawin niyo kung ano ang magpapaligtas at magpapakalma sa inyo. Itinulak nila ang mga kama mula sa 2 kwarto para magdikit at natulog silang magkatabi tulad ng nakasanayan nila. Samantala nagpuyat si Roberto, iniisip ang kinabukasan nila at ang lahat ng kailangan niyang gawin para mabigyan ng mga anak niya ng buhay na nararapat sa kanila.
Kinabukasan ng umaga, maagang dumating ang abogado niya, may dalang bungkus ng mga dokumento. Ipinaliwanag niya ang legal na proseso. Matatagalan ang pag-aampon, pero nabigyan na si Roberto ng pansamantalang kustudiya. Ibig sabihin, legal nang nasa pangangalaga niya ang mga bata simula ngayon. Naiintindihan ba ninyo ang ibig sabihin nito? Marahang tanong ni Roberto sa mga bata. Ibig sabihin, ako na ang may responsibilidad sa inyo. Walang makakakuha sa inyo mula sa akin. Nanginginig ang mga kamay, pumirma sina Jose at Domingo sa mga papel, hindi pa rin makapaniwala sa tunay na nangyayari. Nang umalis ang abogado, muling yumuko si Roberto. Opisyal na ngayon, sabi niya ng puno ng emosyon. Mga anak ko na kayo. Ang mga pangalan ninyo ngayon ay Jose at Domingo Martinez, apelyido ko. Tumalon ang mga bata sa kanyang bisig, umaagos ang luha sa kanilang mga pisngi. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbabago at saya. In-enroll ni Roberto ang mga bata sa pinakamagandang paaralan sa bayan. Dinala niya sila sa doktor at dentista. Sinigurado niyang kumpleto sila sa lahat, mga libro, damit, bag sa paaralan, laruan. Mabilis silang nasanay sa takbo ng buhay pamilya, sabay na almusal, araw sa eskwela, paggawa ng takdang aralin, hapunan at mga kwento bago matulog. Natuklasan ni Roberto ang isang kaligayahang hindi niya kailanman naranasan, ang malalim at araw-araw na saya ng pagiging ama. Pagkalipas ng 3 buwan, isang tahimik na Sabado ng hapon, naglalaro sila sa hardin nang biglang magtanong si Jose, tanong na nagpahinto kay Roberto. Dad, pinagsisisihan niyo ba na natagpuan niyo kami? Parang bigla lang itong lumabas, pero agad na naunawaan ni Roberto ang tahimik na pagdududang nakatago sa likod nito. Tumigil siya at tiningnan sila, naglalaro sa damuhan sa ilalim ng araw. Pagsisisi, ulit ni Roberto, halatang nabigla. Ang pagkakatagpo ko sa inyo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Binigyan ninyo ako ng dahilan para mabuhay ulit. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Lumapit si Domingo at mahigpit na yumakap sa baywang ni Roberto. Hindi rin kami nagsisisi na ikaw ang pinili naming tatay, pabulong niya. Tinupad mo ang lahat ng pangako mo. Lalong lumawak ang ngiti ni Roberto, halos hindi niya mapigilan ang tuwang bumabalot sa puso niya. At patuloy kong tutuparin iyon habang buhay ako, kayong dalawa ang mga anak ko, habang buhay. Tumingala siya sa maliwanag na bughaw na langit. Iniisip kung gaano kabilis magbago ang buhay sa napakaikling panahon. Ilang buwan lang ang nakalipas. Umalis siya ng bahay noong umagang iyon na pakiramdam ay hungkag at ligaw. Bumalik siya ng gabi na may bagay na hindi niya inaasahan. Isang pamilya, 2 kahangahangang batang nagbago sa lahat. Nang gabing iyon, matapos makatulog ang mga bata, tahimik na umupo si Roberto sa kanyang opisina. Nakatanaw sa bintana patungo sa harding may malambot na ilaw. Bumalik sa isip niya ang maalikabok na daan, ang munting barong-barong, at ang sandaling unang nakita niya sina Jose at Domingo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang isang taong matagal na niyang hindi nakakausap. Ginoong Ignacio, si Roberto ito. Gusto ko lang pong ipaalam, maayos ang mga bata, talagang maayos. Sa kabilang linya, nanginginig sa emosyon ang boses ni Ignacio. Alam ko ng iba ka, pagpalain nawa kayo ng Diyos, kayong 3. Tinapos ni Roberto ang tawag at nanatiling tahimik. May munting ngiti sa labi. Nakamit niya ang isang bagay na mas higit pa sa lupa o estado sa buhay. Natuklasan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang may iisang dugo para maging totoo, na ang pagiging ama ay nagmumula sa puso at na minsan ang mga himala ay nangyayari sa mga hindi inaasahang daan. Bago matulog, tahimik siyang umakyat upang silipin ang mga bata. Natutulog sila magkayakap sa ilalim ng maiinit at malalambot na kumot sa kanilang ligtas at mainit na mga kama. Yumuko si Roberto at pabulong na sinabi, "Salamat,
Sa pagpayag na maging tatay ninyo ako, hinding-hindi ko kayo bibiguin. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagkaroon ng bagong ritmo ang buhay, isang ritmo na hindi kailanman inakala ni Roberto na posible. Nagsisimula ang umaga sa sabayang almusal, ang hapon sa pagsundo mula sa paaralan, ang gabi sa takdang aralin at tawanan, at ang gabi rin sa mga kwento bago matulog at tahimik na pagtiyak na ligtas sila. Umbunlad sina Jose at Domingo sa bago nilang tahanan, pero hinarap din nila ang mga totoong pagsubok. Halimbawa, hindi naging madali ang pag-a-adjust sa paaralan. Kahit matalino at masikap sila, marami silang na-miss sa mga nagdaang taon. Mabilis na lumitaw ang puwang sa kanilang pag-aaral. Kumuha si Roberto ng mga private tutor para tulungan silang makahabol. Ngunit di nagtagal, napagtanto niyang hindi lang akademiko ang mahirap, kundi ang takot. Takot ang mga bata na bumagsak. Takot sila na kapag hindi sila perpekto, baka tumigil na sa pagmamahal ang kanilang ama. Baka ibalik sila. Isang hapon, nadatnan ni Roberto si Domingo na umiiyak mag-isa sa mesa sa kusina, nakabukas ang libro niya sa matematika. "Hindi ko kaya, Dad," sabi niya sa pagitan ng hikbi, "ang bobo ko." Umupo si Roberto sa tabi niya at marahang isinara ang kwaderno. "Hindi ka bobo, anak. Hindi ka lang nabigyan ng parehong pagkakataon tulad ng ibang bata. Pero nagbabago na yon ngayon. Dahan-dahan tayo kung gaano kabagal ang kailangan mo. Nandito ako sa bawat hakbang." Nang mapagtanto niyang kailangan nila ng mas maraming suporta sa bahay, nagpasya si Roberto na kumuha ng katiwala. Hindi lang para tumulong sa mga gawaing bahay, kundi isang taong makapagdadala ng init at pag-aaruga sa lumalaking tahanan nila. Matapos ang ilang interview, nakilala niya si Isabela, isang babaeng nasa 30, may mga kamay na halatang sanay sa trabaho at may mabait at tapat na mga mata. Wala siyang mamahaling diploma, pero pinalaki niya ang mas bata niyang mga kapatid matapos mamatay ang kanilang mga magulang. Alam niya kung ano ang kailangan ng mga bata dahil naranasan niya mismo. Habang tinatanong ni Roberto ang karaniwang mga tanong sa interview, sumilip sina Jose at Domingo mula sa bahagyang nakabukas na pinto sa hallway. Napansin sila ni Isabela, ngumiti at kumindat sa kanila. Ang maliit ngunit mabait na kilos na yon ang tuluyang nagpatibay ng desisyon. Kinabukasan, kinuha siya. Mula noon, si Isabela ay naging higit pa sa isang katiwala. Naging palagi siyang presensya sa bahay. Nagluto at naglinis, oo, pero nakinig din siya. Napapansin niya kapag tahimik si Jose o kapag naiirita si Domingo. Nagbibigay siya ng payo, yakap at merienda sa tamang oras. Si Isabela ang unang nakapansin ng talento ni Domingo sa pagguhit at hinikayat si Roberto na bilhan siya ng totoong art supplies. Siya rin ang nakapansin na hindi makita ni Jose ang pisara sa paaralan at tumulong na magpa-eye exam, na nauwi sa salamin at halos biglang tumaas ang grades niya. Isang hapon, maagang umuwi si Roberto at narinig ang malakas na tawanan sa loob ng bahay. Nagtaka siya at sinundan ng tunog hanggang sa pangunahing banyo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, naroon si Isabela, nakaupo sa sahig, suot ang apron, nakataas ang manggas. Tinutulungan ng mga bata na paliguan ang isang asong gala na nakita nila sa ulan. "Hawakan niyo ng maigi, baka mapasukan ng sabon ang mata ni Rex." Tawa ni Isabela. Puno ng bula ang mga bata, pati buhok nila may foam, humahagik-hik ng parang hindi pa kailanman naging ganun kasaya. Nagkakabuhos ang tubig sa lahat ng direksyon, sa marmol na sahig, sa damit nila, sa damit ni Isabela. Magulo, pero napakaganda. Naglinis ng lalamunan si Roberto para ipaalam ang presensya niya. "Mr. Roberto," gulat na sabi ni Isabela, "pasensya na po sa kalat, dinala nila tong aso at..." Pero itinaas ni Roberto ang kamay, pinatigil siya at ngumiti. "So, dito na ba titira ang asong to kasama natin?" Lumingon sina Jose at Domingo sa kanya,
Nanlalaki ang mata, puno ng pag-asa. Opo, Dad, please. Tiningnan ni Roberto ang asong madulas sa sabon, ang mga batang puno ng bula at ang saya sa kanilang mga mukha. Kung papayag si Isabela na tumulong sa pag-aalaga sa kanya, sabi niya, pwedeng manatili si Rex. Lumipas ang panahon at tila unti-unting umaayos ang lahat. Mas gumagaling ang mga bata sa paaralan, mas kaunti na ang kanilang bangungot at si Rex ay tumaba at naging kampante sa bago niyang tahanan. May sariling komportabling bahay-aso sa hardin. Para kay Roberto parang ang buhay na matagal niyang pinangarap ay tuluyan ng naging totoo. Pero isang Huwebes ng umaga ang nagdala ng unang tunay na pagsubok sa kanilang ugnayan. Tumunog ang telepono ni Roberto. Sa kabilang linya, mahigpit at nagmamadaling boses ng sekretarya ng paaralan. Mr. Martinez, kailangan po namin kayong pumunta dito agad. May nangyaring insidente tungkol sa mga anak ninyo. Kumabog ang dibdib niya habang nagmamadali siyang pumunta sa paaralan. Sa opisina ng prinsipal, nakita niya sina Jose at Domingo na magkatabing nakaupo, nakayuko, marumi ang damit sa lupa. Nakipagsuntukan sila sa recess, paliwanag ng prinsipal. Sinaktan nila ang 3 mas matatandang estudyante. Napatitig si Roberto sa kanyang mga anak, gulat. Bakit ninyo ginawa yun? Tumingala si Domingo, nangingintab ang mga mata sa luha. Pinagtawanan po nila kami, sabi niya. Sabi nila, hindi raw po kami tunay niyong anak. Nakinuha niyo lang kami dahil naawa kayo. Parang may humampas sa dibdib ni Roberto. Lumuhod siya sa harap nila at marahang inilagay ang kamay sa pisngi ng bawat isa. Makinig kayo, tumingin kayo sa mata ko. Totoo kayong mga anak ko. Hindi mahalaga kung paano tayo naging pamilya. Ang mahalaga ay ang pagmamahal natin sa isa't isa at walang kahit ano, wala ang makakaagaw niyan sa atin. Sa wakas, nagsalita si Jose, marupok ang boses. Pero sabi nila hindi raw tayo magkapareho ng dugo, na hindi raw tayo magiging totoong pamilya. Lumambot ang mga mata ni Roberto habang niyakap niya sila. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo, tungkol ito sa pagmamahal. Tungkol ito sa pagpiling manatili para sa isa't isa, araw-araw. Pinili ko kayo at pinili ninyo ako. Iyon ang pinakatotoo. Sa sandaling yon muling nagsalita ang prinsipal. Dahil sa mga pangyayari, mahinaong sabi ng prinsipal, at dahil sa pangkalahatang mabuting pag-uugali ng mga anak ninyo, formal na babala lamang ang ibibigay ko, naparusahan na rin ang ibang mga bata dahil sa pambubuli. Sa biyahe pa uwi, sinamantala ni Roberto ang pagkakataong kausapin ng mga bata tungkol sa nangyari. Laging may mga taong hindi makakaunawa sa uri ng pamilyang meron tayo, marahan niyang sabi. May mga magsasabi ng masasakit, pero tandaan ninyo, sumasalamin iyon sa kung sino sila, hindi kung sino tayo. Sumiksik si Domingo sa upuan niya. Pero masakit pa rin, Dad, kapag sinasabi nilang hindi talaga kami sa'yo. Alam kong masakit, mahina ang sagot ni Roberto. Normal lang na magalit. Pero huwag ninyong hayaan na ang opinyon ng iba ang magtakda kung sino kayo o kung ano ang ibig sabihin ng pamilya natin. Lumingon si Jose sa kanya, seryoso ang mga mata. May pagkakataon ba na ikinahihiya niyo kami? Parang tumusok iyon sa puso ni Roberto. Ikinahihiya? Kailanman hindi, sagot niya agad. Walang pag-aalinlangan. Ipinagmamalaki ko kayo, higit pa sa kaya kong sabihin, at tuwing may nagtatanong tungkol sa kwento natin, ikinukwento ko yon ng may saya at dangal. Pagkalipas ng 2 linggo, isang tawag sa telepono ang sumira sa katahimikan ni Roberto. Si Ginong Ignacio iyon, ang mabait na lalaking unang nakasaksi sa simula ng paglalakbay nila. Ginoong Roberto, maingat niyang sabi, kailangan kong makipag-usap sa inyo tungkol sa isang bagay, maselan. Bumalik na ang nanay ng mga bata. Nagtatanong siya tungkol sa kanila.
Nanikip ang dibdib ni Roberto. Halos hindi lumabas ang boses niya. Ismaela, bumalik siya? Oo, nagtatanong siya kung nasaan sila. Gusto raw niya silang makita. Pagkatapos siyang pasalamatan, agad na tinawagan ni Roberto ang kanyang abogado. Kung ipipilit niyang bawiin ang mga bata, babala ng abogado, maaaring maging komplikado. Siya pa rin ang biolohikal na ina. Kapag kinontra niya ang kustodiya, kailangan nating ayusin ito sa korte. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Roberto. Nakahiga siya, gising, nagkakarera ang isip, iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Ang ideya na mawala sina Domingo at Jose ngayon, matapos ang lahat ng binuo nila, ay hindi niya kayang isipin. Kinabukasan, matapos ihatid ang mga bata sa paaralan, umuwi siya upang paghandaan kung paano niya sasabihin ang balita. Nang hapon, ayon sa nakasanayan nilang ritual tuwing Biyernes, dinala niya sila para mag-ice cream. Habang nakaupo sila, nakataas pa ang mga kutsara sa hangin, sa wakas ay nagsalita si Roberto. Mga anak, may kailangan akong sabihin sa inyo. Bumalik ang biological ninyong ina. Nandito na siya ulit sa lugar. Nanlamig ang mga bata. Nagkatinginan sina Jose at Domingo, puno ng takot at pag-aalinlangan. Gusto ba niya kaming makita? Mahina ang tanong ni Domingo. Nagtatanong siya tungkol sa inyo. Marahang sagot ni Roberto. Pero walang magbabago. Mga anak ko kayo, ako ang tatay ninyo, at ipaglalaban ko kayo palagi. Ibinaba ni Jose ang kutsara niya. Ayaw po naming makita siya, iniwan niya kami. Ikaw na ang tatay namin ngayon. Tumango si Domingo. Ayaw naming bumalik. Gusto naming manatili sa iyo. Naramdaman ni Roberto ang hapdi ng luha sa mga mata niya. At iyon mismo ang mangyayari. Pero baka kailangan nating humarap sa hukom at sabihin ang totoo tungkol sa nangyari. Kailangan ninyong maging matapang. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Ismaela sa pintuan ng mansyon. Mag-isa siyang hinarap ni Roberto, hindi pa niya sinasabi sa mga bata at hindi niya hahayaang lumapit ito sa kanila nang hindi muna sila nag-uusap. Mukha siyang pagod at marupok, payat, may maiitim na bilog sa ilalim ng mata, at ang suot na bagong damit ay tila sobra ang pagsisikap na magmukhang maayos. Tumingin siya sa paligid ng bahay, may halong pait at hindi makapaniwala. So dito na nakatira ang mga anak ko ngayon. Oh, pantay na sagot ni Roberto. Gusto ko silang makita. Bago iyon, kailangan nating mag-usap. Umupo sila sa sala magkaharap at mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Naglabas si Ismaela ng maggulong paliwanag. May tungkol sa pag-alis para maghanap ng trabaho, pagkakasakit, pagkaligaw ng landas. Putol-putol ang mga salita niya, maraming butas. Tahimik na nakinig si Roberto, hinayaang magsalita siya, naririnig ang mga kasinungalingang nakatago sa pagitan ng bawat linya. Bakit ngayon? Tanong niya sa wakas. Bakit ka lumitaw matapos ang ganitong katagal? Mga anak ko sila, pabalang niyang sagot. May karapatan akong makita sila. May karapatan ka noon at binitawan mo yon. Iniwan mo ang 2 maliit na bata sa isang barong-barong, walang pagkain, walang proteksyon, walang paalam. Nasaan ang karapatan ng isang ina noon? Tumingin siya sa ibang direksyon. May mga problema ako pero mas maayos na ako ngayon. Gusto ko silang bawiin. Yumuko si Roberto pasulong, kalmado pero matatag ang boses. Hindi mo sila gusto. Ito ang gusto mo. Narinig mong nakatira sila sa isang mansyon at ngayon nakakita ka ng pagkakataong makinabang. Sa isang iglap, kumislap ang guilt sa kanyang mga mata. Mga anak ko sila, ulit niya mas mahina na. Galing sila sa akin, hindi mo sila pwedeng basta itago. Hindi mo lang sila iniwan mo sila ng tuluyan at may kapalit iyon. Tumalim ang ekspresyon ni Ismaela, tumayo siya. Dadalin ko to sa korte. Patutunayan kong ninakaw mo sila sa akin. Gawin mo, sagot ni Roberto. Maririnig ng hukom ang lahat. Bawat detalye, ang gutom, ang lamig, ang paghihintay, ang takot.
Naputol ang mainit nilang sagutan dahil sa tunog ng mga yabag. Nakatayo sa hagdan sina Jose at Domingo. Narinig nila ang lahat. Dahan-dahan silang bumaba at tumayo sa tabi ni Roberto. Lumambot ang mukha ni Ismaela, basag ang boses. Mga anak ko, ang laki na ninyo. Pero hindi sila gumalaw. Matatag silang nanatili sa tabi ng lalaking tinatawag na nilang ama. Halika, pakiusap niya. Ayaw niyo bang yakapin ang nanay ninyo? Bahagyang pumesto si Jose sa harap ni Domingo. Hindi na po kayo ang nanay namin. Matatag niyang sabi, iniwan niyo kami. Si Roberto ang tatay namin ngayon. Sinubukan niyang lumapit pero kumapit si Domingo sa likod ng binti ni Roberto. Alam kong nagkamali ako. Desperadong sabi niya, pero nanay niyo pa rin ako. Tumingin si Domingo sa kanyang mga mata. Ang nanay ay yung taong nananatili, yung nagluluto, yung tumutulong sa eskwela, yung nandyan kapag natatakot kami. Wala kayo noon, si Roberto ang nandyan. Tumama iyon sa kanya, mga katotohanang hindi na niya maitatanggi. Pinaglalaban mo sila laban sa akin, singhal niya kay Roberto. Hindi, kalmado niyang sagot. Naalala nila ang nangyari, naalala nila kung sino ang nandyan at kung sino ang wala. Gumawa siya ng huling pagtatangka. Kaya kong magbago. Pwede tayong maging pamilya ulit. Pero dahan-dahang umiling si Jose. May pamilya na kami, hindi na namin kailangan ng isa pa. Tumahimik si Ismaela, unti-unting nauunawaan na talagang nawala na sila sa kanya. Muli niyang tiningnan ang bahay. Pagkatapos ay humarap kay Roberto. Aalis ako, pero kung bibigyan mo ako ng pera, kailangan kong magsimulang muli. Sumama ang sikmura ni Roberto, pero alam niyang ang pagbili ng katahimikan niya ay makakapagprotekta sa mga bata. Magkano? 100,000. Hindi kumurap si Roberto at pumayag. Ibibigay ko, pero pipirma ka sa dokumento. Isusuko mo ang lahat ng karapatan sa kustodiya. Lalayo ka habang buhay. Tinawagan niya ang abogado na agad naghanda ng mga papel. Halos hindi man lang binasa ni Ismaela, pero pumirma siya. Kinuha niya ang tseke at lumabas nang hindi lumilingon. Nang magsara ang pintuan, saka lang huminga ng maluwag ang mga bata. Hindi na siya babalik? Tanong ni Domingo. Hinding-hindi na, sagot ni Roberto, lumuhod sa harap nila. At mula sa sandaling ito, legal at lubos na akin na kayo, habang buhay. Mahigpit silang nagyakapan, 3 silang halos hindi makapaniwala sa ginhawa at saya. Mula sa kusina, napanood ni Isabela ang lahat. Tahimik siyang lumapit at nakisama sa yakap, niyakap ang mga bata at si Roberto, binubuo ang pamilyang nagtagpo sa pinakahindi inaasahang paraan pero tunay na totoo. Sa mga sumunod na linggo, natapos ang pag-aampon ng walang problema. Dahil sa pinirmahang pagtalikod ni Ismaela sa lahat ng karapatan, wala nang legal na balakid. Nag-organisa si Roberto ng maliit ngunit taus-pusong pagdiriwang sa bahay, hindi enggrande, kundi kasama lamang ang malalapit na kaibigan, si Ginoong Ignacio at ang kanyang pamilya, at ang mga guro ng mga bata. Mga taong nakasabay sa kanila sa bahagi ng paglalakbay. Simple lang, pero sapat na sapat. Habang nagtitipon-tipon, hinila ni Ginoong Ignacio si Roberto sa tabi at ngumiti na parang alam na niya ang lahat. Alam ko na mula nung araw na nakita kita, hindi ka tumutulong dahil naaawa ka lang. Nakita ko ang pagmamahal sa mga mata mo. Ngumiti rin si Roberto, punong-puno ang puso. Iyon ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Mula sa pagiging lubos na ligaw, natagpuan ko ang 2 batang nagbigay sa akin ng layunin. Kailangan nila ako, pero mas kailangan ko sila. Unti-unting naging natural ang takbo ng buhay. Patuloy na lumaki, natuto, at umunlad sina Domingo at Jose. Hindi tumigil si Roberto sa pagbangon ng maaga para ihanda ang almusal nila. Pagdalo sa bawat meeting ng magulang at guro, pagsigaw ng suporta sa gilid ng soccer field o pagtulong sa mga science project sa mesa ng kusina. Si Isabela ay higit pa sa taga-alaga. Siya ang naging puso ng bahay, isang pangalawang ina para sa mga bata.
at isang matatag na presensya sa buhay ni Roberto. Dahan-dahang namulaklak ang pag-ibig sa pagitan nila ni Roberto. Hindi dahil sa matinding pagnanasa, kundi dahil sa magkasanib na responsibilidad, tahimik na pag-uusap at malalim na paggalang na nabuo sa pagpapalaki ng pamilya ng magkasama. 2 taon ang lumipas mula noong araw na nagbago ang lahat. Isang tahimik na gabi, puno ng bituin, umupo silang 4 sa balkonahe at tumingala sa langit. Binasag ni Domingo ang katahimikan. Dad, sa tingin niyo ba kakayanin namin kung hindi kayo huminto nung araw na yon? Matagal nag-isip si Roberto, makakasurvive kayo, malalakas kayo. Pero baka hindi ninyo naranasan ang maging mga bata lang, ang mangarap, ang maging ligtas. Tumango si Jose. Sa tingin ko, nagtagpo tayo sa tamang oras. Kailangan niyo ng mga anak. Kailangan namin ng tatay. Baka plano ng universo ang lahat. Ngumiti si Roberto sa dilim. Baka tama kayo. Hindi na talaga ako naniniwala sa aksidente. Tahimik silang umupo, pinapahalagahan ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Pagkatapos, marahang nagsalita si Domingo. Dad, salamat dahil hindi kayo kailanman sumira ng pangako. Nanikip ang lalamunan ni Roberto. Hindi, salamat, sabi niya, sa pagtitiwala ninyo sa akin kahit may dahilan kayong huwag. Tumayo si Jose at niyakap ang ama niya. Sumunod si Domingo at niyakap sila ni Isabela ng sabay. Mahal ka namin, Dad, pabulong ni Domingo. At mahal ko kayo higit sa kahit ano sa mundong ito, sagot ni Roberto. Mabilis lumipas ang mga taon, ang mga kaarawan ay naging masayang pagdiriwang ng pamilya. Ang mga Pasko ay puno ng ilaw, tawanan at taus-pusong pasasalamat. At dumating ang isang araw ng tag-init. Muli na namang napuno ng bisita ang bahay. Pero ngayon, mas simboliko ang selebrasyon, graduation sa high school ni na Domingo at Jose. 17 na sila ngayon, matangkad at kumpiyansa, naglalabas ng lakas at maturity. Inayos ni Roberto ang kurbata ni Jose sa salamin habang si Isabela naman ay hirap na hirap ayusin ang magulong buhok ni Domingo. Dad, sinasakal ako ng kurbata, daing ni Jose. Makakaligtas ka, tawa ni Roberto. Araw mo to. Kailangan ng elegansya. Sa seremonya, pinarangalan ang kambal dahil sa kahusayan sa pag-aaral at tibay ng loob. Nang tawagin ang pangalan nila, umiyak si Roberto nang walang pigil. Wala siyang pakialam kung sino ang makakita. Sa harap niya nakatayo ang 2 binata, dati marupok at takot, ngayon ay puno ng buhay at handang harapin ang mundo. Umakyat si Jose sa entablado para magbigay ng talumpati para sa graduating class. Hinanap niya ang mukha ng ama niya sa crowd at ngumiti. Madalas sinasabi ng mga tao na ang pamilya ay tungkol sa dugo, panimula niya, matatag ang boses. Pero may natutunan kaming iba. Ang pamilya ay ang mga taong nananatili. Yung nagmamalasakit, yung nagtuturo, yung naniniwala sa'yo kahit ikaw mismo ay nagdududa sa sarili mo. Ako at ang kapatid ko ay nabigyan ng isang regalo. Isang ama na pinili kami noong nakalimot na ang mundo sa amin. At isang ina, si Isabela, na ipinakita sa amin kung ano ang hitsura ng pag-ibig sa mga simpleng bagay araw-araw. Kaya ang diploma na ito ay hindi lang akin, para ito sa pamilyang Martinez. Sumabog sa palakpakan ang buong auditorium. At may naramdaman si Roberto sa loob niya na tuluyang kumalma, isang kapayapaang hindi na matitinag. Lahat ng yaman, mga lupa, mga kasunduan na ginawa niya, wala ni isa ang katumbas ng kayamanang dala ng sandaling ito. Habang naglalakad sila papunta sa parking lot pagkatapos, isinabit ni Domingo ang braso sa balikat ng ama niya. Dad, naalala niyo ba noong tinanong niyo kung doon ba kami nakatira? Sa daang lupa? Tumango si Roberto nakangiti. Naaalala ko ang bawat detalye. Alam kong mabuti kayong tao, sabi ni Domingo, sabay tingala sa langit. Si Jose ang natakot, pero ako hindi. Suminghot si Jose, sinungaling, nanginginig ka nun na parang tuta.
Tumawa sila, totoo masaya at malayang tawa na umalingaw-ngaw sa kalsada. Pagbalik nila sa mansyon, sa bahay na naging tahanan, si Rex, ngayon ay matanda at kulay abo na, ay dahan-dahang kumaway ang buntot para salubungin sila. Dumiretso si Isabela sa kusina para maghanda ng late snack. Tumakbo naman ang mga bata paakyat, tinatanggal na ang kanilang formal na damit. Nagbuhos si Roberto ng isang basong whiskey at naupo sa paborito niyang upuan. Pinapanood ang tahimik at pamilyar na galaw sa bahay. Naalala niya ang araw na iyon, ang pagliko sa hindi inaasahang daan, ang sirang kalsada, ang biglaang paghinto, at napagtanto niyang hindi pala iyon tsamba. Ang na-flat na gulong ay hindi nagdala ng inis. Nagdala ito sa kanya sa kinabukasan niya. Dati, akala niya magtatapos ang kanyang pamana sa kanya. Ngayon, may 2 anak na magdadala ng apelyido niya, ng mga halaga niya, at ng pagmamahal niya sa mundo. Ang katahimikang dati multo sa bahay niya ay napalitan ng tawanan, video games, musika, at walang katapusang usapan tungkol sa mga babae, exam, at mga plano sa universidad. Umupo si Isabela sa gilid ng upuan at niyakap siya ni Roberto. "Masaya ka ba?" tanong niya. "Mas masaya kaysa sa akala kong karapat-dapat ako," sagot niya. "Karapat-dapat tayo," sabi ni Roberto, "dahil binuo natin ito sa katapatan at puso." Mula sa ibaba, muling lumitaw ang mga bata suot ang pajama. "Dad, isa! Movie time!" Tumayo si Roberto, hinawakan ng kamay ni Isabela at sumama sa mga anak niya sa sofa. Umupo siya sa gitna, si Jose sa isang tabi, si Domingo sa kabila, at si Isabela ay nakasiksik sa tabi niya. Isinandal ni Jose ang ulo sa balikat ni Roberto. Ipinatong ni Domingo ang mga paa sa kandungan ni Isabela, nakangiti. Umandar ang pelikula pero halos hindi na napansin ni Roberto ang screen. Ang laman ng isip niya ay ang init ng pamilya niya, ang mahinang paghinga ng mga anak niya, ang banayad na kapit ng kamay ni Isabela at ang pakiramdam ng tahanan sa paligid niya. Napatingin siya sa istante kung saan nakapatong ang maliit na kahon ng sapatos. Dati puno iyon ng sakit at pira-pirasong alaala ng nakaraan. Ngayon, simbolo na iyon kung gaano sila kalayo ang narating. Pumikit si Roberto, tahimik, na nagpapasalamat sa universo, sa hindi inaasahang daan, sa hindi planadong pagliko, at sa himalang naghihintay sa dulo nito. Dahil ang buhay, alam na niya ngayon, ay hindi tungkol sa perpektong plano, kundi tungkol sa mga detour na pinipili nating sundan ng may tapang. Nang matapos ang pelikula, halos tulog na ang mga bata. Oras na ng tulog, pabulong ni Isabela. Umungol sila sa protesta pero tumayo at umakyat, nagtatawanan at nagtutulakan habang umaalis. Pinatay ni Roberto ang mga ilaw, iniwan lamang ang malambot na liwanag mula sa hardin sa labas. Niyakap niya si Isabela. Wala nang anino, wala nang pagdududa, wala nang takot. Kapayapaan na lang at ang matibay na katotohanan kahit ano pa ang dumating, haharapin nila iyon ng magkakasama. Dahil ang pamilya ay hindi lang kung sino ang kapareho mo ng dugo. Ang pamilya ay kung sino ang nananatili, kung sino ang dumarating kapag gumuho ang lahat, at hindi tumitigil sa pagpalakpak kapag bumangon ka ulit. Hinalikan ni Roberto ang noo ni Isabela at ibinulong ang mga salitang bumuo sa buhay niya ngayon. Ito ang lahat. Kinabukasan ng umaga, gaya ng nakasanayan, si Roberto ang unang nagising. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng bahay, naghahanda ng almusal ng sanay at maingat. Habang kumakalat sa kusina, ang amoy ng tinapay na bagong toast at mainit na kape, narinig niya ang pamilyar na tunog ng mga yapak na bumababa sa hagdan. Pumasok sina Jose at Domingo, medyo antok pa, at umupo sa dati nilang pwesto sa mesa. Ilang sandali pa, dumating si Isabela, inaayos ang buhok habang papasok. Nagpalitan silang 4 ng maiinit na ngiti, walang salita pero puno ng kahulugan. Ang ganitong pag-uunawan ay dumarating lamang kapag tunay na pamilya na kayo. "Magandang umaga, Dad."
Magandang umaga, Ma'am Isa, sabay na bati ng mga bata. Ipinaghain sila ni Roberto ng puno ang puso. Habang tinitingnan niya ang tatlong mukha sa paligid ng mesa, ang mga anak niya, ang kapartner niya, ang tahanan niya, bahagyang nanginginig ang boses niya sa emosyon. Magandang umaga mga anak ko, magandang umaga sa natitira nating buhay na magkasama. Dahil may natutunan tayo, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang manggaling sa iisang dugo. Kailangan lang nito ng mga pusong pinipili ang isa't isa araw-araw. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento na ibabahagi namin.